Kung medyo malayo kayo sa bandang likuran, mayroon naman sa harapan. Ito, kasi bakit? Mamaya, ang unang bigyan ng certificate, yung nasa harapan, within 3 minutes, hindi pa natapos na bigyan ng certificate, na-consume ng 3 minutes, yung nasa likuran, balik na lang kinabukasan. Kaya malamang, hanggang dito lang yan, yung 3 minutes. Kaya pag i-identify mo to, baka mayroon pang amnesty. Ayan. Ayan, pag pinamot yan, yung sa likod, bawal mo po dyan. Upuan ko yun dyan. Pinagawal mo ako. Yan, dito po. Meron po dito pagkante. Kaya, kasi, ngayon magtutok ako. Nasabi ba ni Mr. Bong? Nabanggit ba? Si Mr. Sam? Nabanggit? Okay. Maraming salamat kay Mr. Bong ha. Yan. Anong apelido ni Mr. Bong? Clarice. Yes, mabuti nagbigyan ng apelido. Kasi minsan hindi nagbibigyan ng apelido. Sabi ko, naniniwala ba kayo? No? Nakatayo sa harapan, lahat na nagsasalita dito, hindi mo naman kinukuha ang pangalan. Ang iba may pangalan, pero walang apelido. Kaya dapat, huwag kayo sobrang kumpiyansa. Dapat lahat kayo magiging alerto. Kasi bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Hindi madali. Kanina more on excitement, more on encouragement sa part ni Mr. Bong. Pagdating sa part mo, more on discouragement. Doon mo malaman mo ngayon kung gaano katibay yung kalooban mo. You know, pinasok mo ang buhay OFW, dapat ihanda mo ang sarili mo. Kasi bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Magtatanong lang, sino ang mga first timers? Taas yung mga, ex-abroad muna. Ex-abroad, 15. First timer, taas yung mga 16. Sino mas marami? First timer, ex-abroad. Mas marami ang mga first timer. No? Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko na malaman. No? Dahil alam ko na, may ex-abroad, may first timer, magpakilala mo na ako. Lahat ba may ballpen? Lahat. Kung may ballpen ka, gamitin mo na yan. Kung hindi mo nagamit kanina sa ibang mga speaker, gamitin mo na. Hindi yung cellphone mo. Kasi bakit? Mamaya, pag nawala yung cellphone mo, no? Wala ka ng kopya, wala ka ng alam sa pinag-usapan dito. Tama? Kailangan, gamitin mo yung ballpen mo. No? Ngayon, ito ang pangalan ko. Kadalasan, nagpapakilala ako sa diretso, Litcanos, dito, sa makating upuan, yan. No? Wala sa likuran ha, dito sa kalagitnaan. Nagpakilala na ako, hindi pa rin may isulat ang pangalan ko. I-try natin kung may isulat nyo rin ang pangalan ko. Okay? Are you ready? Ready na? Okay. Ito na pangalan ko. Alin to ha? Alin to? Okay, pwede namin yung Mrs. Sam Carlos, taga po sa dito ng MFP Pinos Manager Star Day. Nandito rin po yung nagtatanong Mrs. Sam, dito kami dahil sa mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano para mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa ating pagbabalik. Naisulat mo sa rin ni isang letra ng pangalan ko, hindi na isulat-sulat ni Ma'am, papamanin mo na. Mabilis talaga akong magsalita. Okay, mabilis mo ako magsalita, mabagal. Mabilis. Sagot ang sagot. No? Mabilis. Mabilis ako magsalita. Ano gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Sagot ka ng sagot. No? Depende. Sabihin mo, depende sa grabe mo. Wala mong sinabi na kung ano, mabilis ang mga matagalan. Pinakasagot ko yung salito kahapon, sir. Gusto ko, matagalan. Bakit? Talagang pag matagal daw, talagang feel niya. No? Kung ano na pag-usapan, dahil feel niya. Paglabas niya dito, mayroon siyang natutunan. Tama? Ang karaming sinabi ako masama ko lang. Wala naman. Ngayon mapag-isip mas ko lang. Okay! Ngayon, pangalan ko Sam. Sa probinsya, Samuel.
Dito ginawa kong sen. Sis. No? Para kunting level up naman. No? Siyempre, gusto na yun. Pero pag sa labas ka ng bansa, sir, level up ka rin agad. Pero huwag mong baguhin yung profile pic mo. Dapat, ganun pa rin ang mukha mo. Kasi yung iba, binabago ang profile pic, binaligtad na nga, nilagyan pa ng mukha ng aso, mukha ng pusa, no? Ng teddy bear. Kaya nung hinanap ng pamilya, nagreklamo, may problema doon, hindi na matrace. Ang tawag nun, dahil na matrace, missing. No? Missing. Kaya iyak ng iyak na lang. Kasi hindi na makikita yun. Mahal sa buhay, sa labas ng bansa. Okay. May nanto pala. Wala. Pagdating sa part 2, walang aantukin dito. Walang hahawak ng cellphone dyan. Bakit? At ang ginawa mong hawak ng cellphone, habang ako'y nakatayo sa harapan, may tendency mabibitawan mo ang cellphone mo mamaya. No? Kaya dapat concentrate. Pag nasa loob ka ng pilos, dapat concentrate. Dapat yung mata mo ay nasa akin at hindi sa cellphone. Okay? Bakit? After ko mag-exam ako. 1 to 50 items. Ang passing score, 149. Ang i-exam ko, yung inilecture ni Mr. Bong kanina. Okay? Sabi ko ba, patay tayo. Kanina pa naman nakalecture si Mr. Bong, nagsasalita. Ay, hindi pa naman ako nakatingin sa kanya. Wala akong natutunan. Kung wala kang matutunan, kung nag-exam ako, wala kang may isagot. Dahil wala kang may isagot, hindi ka pasado. Dahil hindi ka pasado, walang certificate. Ano? Exam pa tayo, hindi na. Okay. Madali naman ang pag-usapan. Wala nang exam, basta concentrate ka sa akin. Ang bilis ng mata ko, lahat nakikita ko kung ano ang ginagawa dyan. Iba, pararating lang. Pero walang magawa kundi puro cellphone, di ba? Kaya alam ko kung sino ang hindi sumusunod, tumutupad sa ating usapan ngayon. Dahil kung sumusunod ka at tutupad ka, wala nang exam after ko. Bisasambit ka nito, nandito ako just in case of emergency. Emergency. Siguro nabanggit yung Mr. Bong kanina. Yes, sir. Hindi kayo ha. Mali yung sinabi niya, wala po kanina eh. Binabanggit ba siya na may dadali? 95,000 each. 250,000 each, mali yung sinasabi niya. Dalawa. Yung mga taga Batangas, 170,000 bawat isa. Hanggang ngayon hindi pa rin nakaalis. Anong country? Poland, Malaysia, Africa, Japan, Czech Republic. Ang gandang offer. No? Kaya pagbigay ka, bahala ka. Gawa mo ng paraan. Mangutang ka. May mangutang. Kaya ngayon, baon sa mga utang. Hindi pa rin nakaalis. Mahigit isang taon na. Kahapon dapat nagpa-schedule para bawiin ko. Hindi nakarating. Kasi ubos na nga. Pamasahe ko lang. Kaya dapat tingnan. Ang tanong, kayo ba ay handa na? Yes, sir. Kasi ang iba kanina, habang nagtayo si Mr. Bong, yes sir, yes sir. Pero ang nasa isipan mo, bilisan mo naman kasi gutom na kami. Sabi ni ba, oo nga, gutom na kami. Importante, may certificate na tayo mamaya. Paglabas natin dito, okay na tayo, okay na tayo. Ang tanong, sigurado ka ba? Sigurado ka yan? Baka first timer, ex-abroad, dapat alerto ka pagdating sa part 2. May batas na dapat malaman ngayon. Hindi mo alam mo. Malalaman mo ngayon. No? Ex-abroad ka. No? Pwede mo sabihin, ay ex-abroad naman ako, paulit-ulit lang to. Sabi ng UWA, sinabi man ni Mr. Bong, hindi. PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers. Pag sinabing to all, ibig sabihin, baka first time at ex-abroad, mag-PIDOS ka. Bakit? Baka sa ibang PIDOS, okay ka lang doon.
dito may matutunan ka. Sinong sa abroad na umabot na ng 20 years sa labas sa bansa? 20 years. 15 years. 15 years. Ma, 15 years. Magkatanong lang. Yung totoong buhay OFW. Sagutin niyo ako ha. Ex-abroad. Masarap buhay OFW o hindi? First time yun, narinig niyo, isa lang ang sumagot. Pero maraming ex-abroad yan, nahihiya pa si ma'am. Samantala si ma'am, 15 years sa labas naman siya. Pero ang sagot niya, hindi. First time yun. Ano ang naramdaman ninyo? Hindi ka ba nakapag-isip? No? Hindi ka ba nakapag-isip? Hindi ba nagkaroon ng malaking question mark at sipan mo ngayon? Kaya pag tinanong ko kayo, tuloy, hindi. Ang sagot niyo sa akin, tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Simple lang, pag na-memorize niyan, wala nang exam. Bakit? Ha? Oh, tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Kung magtanong ako, yan ang sagot niya. Kung sa labas nga, daming sumisigaw ngayon. No? EIN, INC, ano ba, Catholic, yung Baptist, malapit na rin. No? Ang dami ngayon. Grabe. Grabe na talaga sa Pilipinas. Kaya ex-abroad, magtatanong ako, first timer ex-abroad, ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Sabi rin ko. Wala ka maaway! Oo. Parang galing ako. Hoy! Tuloy! Huwag matakot! Hayaan mo na. Ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kasi magulo, maapektuhan lang kayo. Tama? Hayaan mo, ako may ano din ako, supporter din ako ng isa. Dapat sila noong dalawa, pero hindi ko na sabihin kung sino sa kanila ngayon. Ang sinusuportahan ko, baka yung sinusuportahan niyo, yun din na sinusuportahan. Okay. Tuloy, hindi! Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Yan yung gusto mo rin. Kung na kayo pumunta sa malabas, mainit, dito na lang. Hoy! Ma'am, hindi masarap. Nakapag-ipon ka ba, ma'am? Sige, nakapag-ipon na ng mga abroad. Hindi. Kaya ka babalik. Kung magtanong, sabi ni mama kanina, hindi masarap buhay OFW. Pero bakit siya bumabalik? Kasi, guys, pasanayan man yan. Ikaw ba? Pag sanay ka na sa isang bagay, kahit sinanay ka na, no? Diba? Hindi mo kaya balik-balikan. Ayaw ko na sa'yo. Pero, bakit? Ano mo kasalanan ko? Balik-balikan kasi magtrabaho pa rin, wala namang violation. Ma'am, di ba? Kaya, anong trabaho mo na, ma'am? Hairdresser. Hairdresser. Kaya mo gawin ganito po, ma'am. Ito kaya mo? Kaya mo? Hindi. Kung may alam yan. Hey! Sabi ni Ma'am, parang wala tayo sa topic ha. Ano wala? Sino sabi sa'yo? Ayan, kinukuha ko lang ang attention mo para mabuksan ang mind mo. Kasi sabi ni Ma'am kanina, hindi masarap buhay OFW. Tandaan. Alam ni Ma'am yan. Bakit? Maraming pagbabago na hindi mo inasahan. Sabi dito kanina, upang malaman, upang ihanda ang sarili, harapin anumang hamon at mga pagsubok pagdating sa labas ng bansa. May hamon pala at mga pagsubok, kaya ihanda niyo ang mga sarili niyo. Nagkaroon ng violation, kundi problema lang pananagutan mo. Iba dito, iba doon. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Kaya pag may problema, hindi ka ligtas. Mayroong kasabihan. Ha? Mayroong kasabihan. Ignorancia leads
niminin iskusan. Alam niyo yun? Ignorance of the law excuses no one. Kaya marami, kunting problema lang, kinasukan. No? Kinasukan. Wala namang complainan, in-impeach pa. Puro lang impeach. Okay! Ganun. Ngayon ganito. Paantok-antok yan ha. Okay. Meron kayo ganito. Ang laman nito, anting-anting. Tuloy-tuloy. Ma'am! Nung magpidos ka, saan ka nagpidos mo? Ako ma'am, nagpidos kalaki. Nakita mo ba ako doon sa pinagpidosan mo? Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Ngayon mo lang ako nakita kasi nandito ako ngayon. Okay? Ngayon magtatanong lang. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign na. 3, 4, 5. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 6. 3 times 6 equals sa 18. Yung hindi tumaas ng kamay. 18. Ang hindi tumaas ng kamay, 19. Sa hindi tumaas ng kamay, ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa'yo. Okay. 18 plus 19, ilan? 37. 37 sabi naman. Okay, ngayon dito. Mr. Sam, bakit niya nagtatanong? Mayroon ako sasabihin sa inyo. Kaya bakit ako nagtatanong? Bakit? Kung 100% ang excitement mo kay Mr. Bong kanina, titingnan natin kung may matira. Kasi, excited ka kanina eh. Sa part ko, magbabawas ako. Bawat pangyayari, kung sinabi ko na may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa excitement ko. Nagtanong ako kung sino ang nakapag-sign ng kontrata o hindi. Mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Yan ang dapat nyo malaman sa akin ngayon. Mr. Sam, bakit kung hindi nakapag-sign ng kontrata? Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpilos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba, at ganun ba? Sa tagal ko nag-upload, ngayon ko lang alam yan. Kaya kung nangyari sa'yo ngayon, magbawas na ako ng 20% doon sa excitement mo na 100% ang natira. 80%. At dapat, after na mag-sign ng kontrata, magpilos. After magpilos, dapat sisiguraduhin makaalis na. Dapat mula nag-apply ka ng bisahan, 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas. Kasi anong 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan. Mula nag-apply ka ng bisahan, dapat wala ka na sa Pilipinas. Sabi ni ko dyan, bakit kami 10 months na nandito pa rin? Ibig sabihin, normal, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 60%. Sabi ni iba dyan, ganun ba? Mayroon pa kaya? Mayroon pa po. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata at nakapagpigos, hindi ba nakapagbayad ng placement fee? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Nakita niya, may lumabas. Nakita niya may lumabas. Tatawag na yun. Sabay na. Bakit hanggang ngayon? Dito pa rin kami. Mamaya, may susunod na nalabas yan, hindi magpapaalam. I'm not joking. I'm telling the truth. Bakit? May topic is more on realities. Kaya dapat, pag nagbayad ka ng placement fee, equivalent of 1 month salary. Malinaw? Sabi ng iba dyan, mabuti na lang nabanggit ni Mr. Sam kasi sa akin sobrang laki.
kung nangyari sa'yo, sobrang laki ang binayad niya. Hindi ka tumbas ng isang buwang sahod, another 20% ang mababawas sa'yo. Ang natira is 40%. Sabi ni iba dyan kanina, akala ko ligtas ako, hindi pala. Mayroon din pala ang problema. So 40% ang natira. Pag nagbayad ka sa ang lugar, sige nga, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabagit ko na lugar guys, dapat sa loob ng agency. Sabi ko, agency, bakit kami sa Jollibee? Sabi ko ng isa yung katabi, okay lang yan pare, pinamirinda naman tayo. Yung pinamirinda mo nyo, hindi niya pira yun. Pirang yun. Ang bait natin, no? Kaya dapat ingat. Kaya kung nangyari sa'yo ngayon, another 20%, ang ibabawas ko sa excitement mo, ang natira is 20% na lang. Sabi ng iba dyan, meron pa kaya? Meron pa. Ayan, bumalik na siya. Ano, kamusta usapan mo? Pag nagbayad, anong dapat mayroon? Resibo. Sabi ni iba, resibo. Bakit tayo wala? Pag nangyari sa'yo, another 20%, babawas ko. Wala ang natira. Problema hindi. Problema. Ang tanong, tuloy, hindi. Sigurado ah. Mr. Sam, bakit alam mo? Yan ang trabaho mula noon hanggang ngayon. Wala pa itong mga pilos. Wala pa yung mga speakers na dyan kung saan tayo pilos. Nasa servisyo na po. Guys. Kaya pala Mr. Sam, alam mo, please, alam ko, yan ang trabaho. Anong batas ang nalabag? Batas na Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as an indeed of anti-human trafficking violation. Kaya kung ang criminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, Nobel, habang buhay na pagkabilang ko. Kaya minsan, yung cellphone pag inikot ko, no? At pag may tinapatan dyan, biglang nag-blink ang cellphone ko. Ang ibig sabihin, positive. Yung hinahanap ko sa labas, nandito na sa loob ng pidos. Ma'am, ikutin ko, sentro ko sa'yo ha. May tawid ka sa hinahanap ko. Diyos lang mama, kawid mo. May tawid ka man, pinormal. Ano yung tingin sa'yo? Alam mo, tumali sa yung teacher, 60 years old, malaking babae. Ayun. Grabe. Ingat. Ingat. So ngayon, ano nangyari? Nandun na siya ngayon. May bagong tirahan. No? Ingat ha. Ingat. Republic Act 8042. Kaya kung may nangyari sa inyo yan, nangyari man sa iyo, ang tips ko sa inyo, sabihin nyo na agad sa agency nyo. Kung sinabi sa iyo, magkausap mo ganito, tapos bibiktimahin ka lang pala, i-inform nyo na agad ang inyong agency. Pati yung kausap nyo doon sa agency. Bakit? Baka sila malalaman. Kasi may batas dyan. Pag nahuli ang suspect, nakulong habang buhay, pwede din mahuli at makulong habang buhay yung kausap mo. Bakit anong kaso? Accessories of the crime. Ganun. No? Ibig sabihin kasabwat. No? Dapat ingat ha. Kaya sa mga may nangyari dyan, huwag kayong malungkot. Sinabi ko lang naman para malaman ninyo. No? Huwag kayong malungkot kung nangyari sa inyo ngayon. No? Kasi iba dyan, tumatango lang, Sir. Hindi mo lang alam kung anong dinanas namin ngayon. I-inform ng agency. Pagdating sa labas naman sa may problema man, pagbabago, di ba, inasama-asama ko, palit Afrika tayo, mababa ang bilihin doon, hindi katulad ng sa Pilipinas, sobrang mahal.
Noon ang bigas, sobrang mura. Hindi nga 20 pesos. Pero, mas mababa pa. Di ba? Ang bilihin doon sa Afrika. No? Ingat. Ang problema, walang pili-pili. No? Walang pili-pili. Kahit anong bansa po ngayon. Kaya pag nandyan, kung ano natutunan mo dito, dapat i-apply mo pagdating sa labas ng bansa. No? Ang gagawin mo, simple lang. I-inform mo ka ng agency mo kung may pagbabago. Yung akala mo pagdating doon, laki ng sahod mo, yung pala kulang. Akala mo pagdating isang buwan, sahod agad, yung pala laging delayed. No? Akala mo kung may sahod ka agad, yung pala abuti ng 3 buwan, wala pa rin sahod. No? Akala mo nurse ka pagdating doon, housekeeping. No? Akala mo engineer ka pagdating doon, ha? Ano? Laborer? No? Totoo kayo nangyari? Kung hindi totoo yan, nang walang nagka-problema, kaya dapat ihanda mo sarili mo. Bawat isa, individual, hindi mag-depend sa isa ng kasama. Dapat kung ano natutunan mo, pareho kayo, may natutunan. Para marunong kayo, kung nagka-problema ang isa, halimbawa, nagka-problema na talaga, sabihin mo, kaya ko to. Ako nang bahala dito. Diba? Ganon, di ba? Kasi, hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa i-inform maganda ng agency. Agency, i-inform, no? Sila ang bahala. Mag-solve yung problema. Hindi kahit sino-sino. Naku, niwala kayo dyan. Sumbong dito, sumbong doon. Hanggang sa bumagsak na sa abogado yung problema. Pinahawakan lang sa abogado kasi busy sa kanyang gawain. No? Kung hinawakan ng abogado, akala manalo. Yung pala natalo pa. O tandaan, manalo o matalo, magreklamo ka, magbayad ka sa abogado. Tama? Kaya dapat i-inform agad ng agency. Kung nahirapan man kayo mag-inform, mayroon akong numerong ibigay sa inyo. Pwede kong tumawag doon. Siya po ang kakatok sa pintuan ng inyong agency. Ang gagawin niya, diplomatic way, mapabilis ang pag-solve ng problema. Nasa halip ng isang problema, ipaubaya sa matagal na proseso, diyan mabilisan. At ang kagandahan, libre ang serbisyo. Ayos ba? Ayos yun. Saan ka? Hingi ng tulong. Sa may bayan o libre? Libre. Libre ang serbisyo. Ayos ba? Kung sino gusto mong na Pilipinas na tagumpay, taas mo kamay. Thank you. Yan po ang manalangin namin. Sino gusto mong na Pilipinas na may dalang pera sa pamilya, taas mo kamay. Thank you. Sana lahat.